Hello guys. Dito kami sa sasakyan. Hawakan mo kayo. Mic mo. Yan. Ano to? Ah, Ano to? interview muna bago lumuwas ng bansa. Hello guys, dito kami ngayon sa kotse. Kasama ko yung tatay ko, kuya ko, tapos yung pinsan ko dito sa likod. Pinsan mong napaka-pogi. Pakita ko nung. Yun o. Sa guys, hatid namin si kuya sa kaya ng bus. Kasi papunta na siya ulit ng Korea. So, introduce yourself, kuya. Iyak lang ako dyan eh. Sige, nasa likod ka naman eh. Anong sabihin ko dyan? Yung, ano pangalan mo? Anong taong ka? Ayun, ako si Emerson Pogi. Nakita ka sa camera. Pop Ay. kayo ka ba? Yan. 21 years old. Hindi siguro. Walang ng edad. Hindi mo lang reveal ang edad. Walang reveal. Pero si kuya yung panganay namin. Tatlo kami magkakapatid. So si kuya yung panganay. Tapos may ate pa ako. Tapos ako yung bunso. So, what do you do for a living, sir? Ayun, nagtatrabaho sa Korea. Big time yan, guys. Trabaho. Big time yan, guys. Nasa Korea siya nagtatrabaho. So, ngayon, kaya namin siya hatid sa sakay ng bus kasi magko-commute na siya papuntang airport. Hindi na namin siya may hatid kasi may mga ginagawa dito. Tapos, super busy din yung tatay ko. Ako hindi ko rin magawang matid yung kuya kong mag-isa. Kasi may nasikaso din sa bahay, kailangan sa bahay. Kamusta ang pagiging OFW? Mahirap pero mahirap na masarap, ganun. Describe yung pagiging masarap. Masarap, kumikita ng malaki. Mahirap, malayo sa pamilya. Yan. Tamis. Teka lang. Ano pa ba mga ibang natatanong natin habang nasa biyahe tayo? Si Papa interview natin si Papa. Huwag kayo iyak pa. Oo, umiyak ka. Anong pakiramdam na may anak kang nagtatrabaho sa OFW? Siyempre, very proud. Kasi Kasi, kumikita siya ng malaki para sa future niya. Yan lang. sa mga di nakakaalam, siyempre di nyo alam, si Papa galing din sa Korea. So si Papa yung unang nagkaroon ng idea na posible na magkaroon ka ng trabaho. I mean, sa pamilya namin, si Papa yung nagkaroon ng unang lakas ng loob para sumubok sa ibang bansa. Tapos yun. And that time si Kuya nung nag-Korea, sobrang hirap namin nun, guys. So si Papa yung nagbigay ng idea kay Kuya. Tapos yun. Si Kuya sa awa ng Diyos, ang bait ng Diyos sa amin, si Kuya nung nag-try yun, nakapunta ng Korea. Kaya it's a great blessing. Tapos ano pa bang itatanong natin kay Kuya Nunong? May mic dyan eh. Anong pakiramdam ko nung na minsan mo lang makita si Kuya na dati lagi kayong magkasama? Masaya. Dito ka, takik dito po. Ano? Yan. Masaya. Kasi, Siyempre, ngayon lang ulit magkakasama eh. tas pauwi na. Atid, sama pa rin ako. Yun, tamis. Sapatos pa yan. Yung sapatos pa yan, guys. Salamat pala dun sa LPJ. Nabigyan ng Lebron, guys. Iba talaga pag mga mababait na pinsan, nabibiyayaan ng sapatos. Si Kanunong, guys, sobrang bait sa amin ni Kanunong. Kaya deserve naman ni Kanunong magkaroon ng sapatos. After niyang ipanakaw yung isang sapatos. Hindi iniipit ng mga vlogger. Mike. Ayan. Single or taken? Si Kuya, yun. Bigyan mo yung mic, Kanung. Taken, siyempre. Ayan. Taken na tayo. Taken tag. Taken. Kailan ang kasal? Ipon muna, mga next year, ganyan. Next year. Tapusin muna natin yung bahay. Yun. Tapos yun, guys, nagpapagawa pala kami ng bahay. Kaya ayun, sobrang busy kasi nagpapagawa ng bahay, hindi makaalis. Kasi ang daming ginagawa sa bahay.
si Papa, hindi niya maiwan yung bahay kasi marami na si kaso. Tsaka si Papa yung na may kawisado dun sa construction. Kaya hindi pwedeng iwanan. Ang dami naglalaro dito. Mga malaki mga yun. Ano pa ba mga ibang mga tatanong? Haba na nito, 5 minutes na. Ano pa Hindi ba? mo may cut-cut eh. Ah? Cut-cut mo na lang. Oo. Madali naman yan. iPhone naman eh. iPhone naman tayo eh. Pag Android, medyo mahirap na mag-edit eh. Ano pa ba? Tanong pa, ano pa? Ano yung mga usual na ginagawa mo after mo sa trabaho? Ano? Bawa, out ako ng 5:30. Ano? May merienda, ganun. Tambay dun sa may labas ng dorm. Kasi wala ka na ibang gagawin dun eh. Tapos, yun, tatawag. Tawag na sa Pinas, no? Oo, tatawag sa Pinas. Ganun lang. Araw-araw ganun. Tapos pagkagising, ganun ulit. Okay. So far, anong pinakamagandang napuntahan mo sa Korea? Sa entire na ano mo doon, na pag-stay mo doon sa Korea? Ano yung Dami. pinakamagandang napuntahan mo? Ang dami eh. Parting Seoul madalas eh. Kasi mahilig tayo sa sa city, ganun. Gangnam, mga ganun. Sa bandang Seoul. Based on your observations, ano yung isang pinakapangit na trait ng isang Koreano? Iba, minsan kasi pagka foreigner ka, lalo kalmo, ayan, Pilipino ka. May ibang Koreano rin syempre na sila. Parang itatrato kang talagang ibang tao sa kanila. Okay. Parang ganun. Parang Racist, parang oo, ganun. yun, racism tawag. Racism tawag. Parang ganun. Okay. Pero depende sa lugar. Kasi lugar ko naman napuntahan, lahat ng Koreano mabait. Okay, good. Parang din yan, Pinoy din. Oo, parang Pinoy din. Halos lahat naman ng lahat naman ng bansa Lahat ng bansa. may racist talaga. Kabaliktad naman, ano yung isang pinakamagandang trait ng mga Koreano? Ay hindi nila mabait yung depende sa lugar kasi napuntahan ko maganda talaga yung napuntahan. Mga mababait, no? Oo, mababait. Oo, Yung bibigyan ka sa trabaho, break time, kahit di ka humihingi. Saka sa pagkain, hindi sila madamot. Okay. Ganun. Open sila. Ano yung pinaka-paborito mong pagkain na natikman sa Korea? Bukod sa samgyup kasi usual lang sagot dun eh. Yung manok na isang buo, yung samgyetang, tama, Anong tawag? Samgyetang. Samgyetang. Tas yung yung isa pa yung yung buto-buto na pyohae-jangguk. Ano? Pyohae-jangguk. Pyohae-jangguk? Oo. Ayos yun, ah. Yung masarap yun. Dito kasi ang paborito ni Papa, papaitan eh. Wala din nun. Baka hindi nila kainin yun. Yan tuloy. Nagkaroon ng goat. Ano pa ba mga ibang tanong? Ayan. Sa mga kapwa OFW, magandang tanong to. Anong mga napapansin mong ginagawa ng ibang OFW kapag free time nila? Yung iba naman, anong mga ibang napapansin mo? Tawag dito? Ganun din, parehas lang. Parehas lang. Parehas lang. Parehas lang din. Hindi, ang na lang yung kung yung ibang OFW kung yung mga maling ginagawa. Yan. Yun. Ayan, ano yung mga napapansin mong maling ginagawa ng mga kapwa mo OFW sa Korea? Yung iba kasi, sumahod. Kasi, hindi pare-parehas ng sahod yan eh. May department na malaki sahod. Yung iba, sumasahod ng malaki. Malaki talaga, 160, 150, 160, ganun. Pero, hindi marunong mawak. Lalabas. Bibiling isang damit, isang jacket, halagang 15,000. Ganon. Grabe, ha? Di ba?
Isang damit. Oo, kung Grabe. tutuusin pwede mo namang bilhin Oo. pwede ka namang bumili ng halagang kahit 2,000, 1,000. Meron naman nun, eh. Oo. Tas kung ano makita nila, tas yun hindi nakakaipon, mga gano'n. Ayun ang maganda dun, walang ipon. Nagtataka ka kasi ang laki ng sinasahod, Oo, tapos walang ipon. minsan gano'n, Okay. walang ipon. Wala napupuntahan yung Wala napupuntahan yung mga, siyempre, limited lang yung stay nila dun eh. limited lang. Yung sa Korea eh. Kumbaga habang nandun ka, hangga't maaari tabi. Di ba usually ang contract 4 to 4 years, 10 months. Oo, 4 years, Oo, 10 months. tapos Tapos may extension. Extension na 4 years and 10 months ulit yon. Okay. Marami. Tapos yung iba, ang ginagawa kasi, araw-araw inom. Ganun. Ayan. Nauubos yung pera mo sa sa alak. Oo. Magkano alak sa Korea? Mahal din. Ayan yung mga common Alak. mistakes. Siyempre, ng hindi mga- naman puro alak yun. May rin yun, may pulutan. Oo, pulutan. Mm. Siyempre, iba pang bisyo. Siyempre, pag lasing ka na eh, ano na eh. Oo, may kakilala Palsip ko, ka na eh. uubos ng 24,000 isang gabi. Isang gabi. Oo. Tangina. Oh, kung weekly yon, kung weekly gumagastos ng gano'n, edi Oo. Grabe, kung weekly, di. di walang ipon. Oo. Kung Papainom. weekly, times 4, di. 24, di halos 100 na. Oo, di ba? 96 na. Sa bulsa kahit nga twice a month lang eh. Grabe, oo, 50 na yun. Di ba? Para sa mapupunta ipon mo, pagkain mo pa. Pagkain pa. Yung mga babae pa yan. Kung Kung ano pa yan, Oo, di ba? babae Mga pa. ganyan pang maraming sa Korea. Grabe. Tapos pag yung gala ka ng gala, gano'n. Ayan. Hindi ako masamang gumala. Oo, wala namang masama, pero, ayun nga, alalay lang. Alalay lang. Pero lang, halimbawa, yung pagkagala mo nagpa-vlog ka, tapos pagkakakitaan mo, pwede yun. Oo, yun. Tama. Tsaka, hindi naman din talaga masama gumala. Yun nga lang, yung budget. Budget. Kasi lalabas ka, isang gala mo, 12,000 agad. Bababa na yung 12,000. Nabayaran natin. 12,000 pesos. Di ba? Okay. Kabaliktaran naman, kung anong mga napapansin mong ginagawa ng mga OFW na maganda naman. Yung iba, may rin naman, may mga Pinoy na nilalagay nila sa lupa, gano'n. Lupa, investment, gano'n. Investment. Ano pa yung mga ibang trade? Yung parang ano ba, nagbibigay ng pagkain, yung ano? Ano naman, yung iba naman, pagka punta ko kusina, siyempre, iba-iba ng pagkain, dun sari-sari, yung, kumbaga pagkain mo lang, gano'n. Oo. Yung iba, siyempre, may mabait din naman pagka aalokin ka, gano'n. Ayun. Kuha lang dyan. Gano'n. Tapos sa kwarto, gano'n. Depende. Okay naman yung mga kasama ko. May kasama naman akong mabait naman yung kasama. Okay. Sa mga kapwa mo Pilipino na siyempre may mga taga mga iba't ibang probinsya galing. May mga taga galing Manila, Pangasinan, Batangas, Bacolod, ganyan, Kapampangan. Sino sa kanila yung pinaka mahirap pakisamahan? Ayaw ko magsalita dyan. Wala. Mababash tayo dyan. Mababash tayo dyan. Pero kabaliktaran naman, sino yung pinaka masarap kasama sa lahat ng ng mga Pinoy? Sa akin, sa mga nakasama, Bisaya. Oo. Masarap kasama yung mga yan. Ano yung nila, ugali nila na nagustuhan mo? Sila, mapagbigay. Tapos, ang tawag dito? Palatawa. Ayun. Komedyante. Ayun. Okay, Sa lahat ng mga kasama ko, Bisaya. Bisaya ang pinaka, nagustuhan kong ibang kumbaga ibang lahi na, ibang taga-ibang lugar. Bisaya. Mga naman, di ba may mga iba't ibang lahi din doon? O Vietnamese lang yung Vietnamese. May Vietnamese kami. Vietnamese lang. Pero mahirap kasi yung Vietnamese eh. Kasi halos, wag na yun. Ano ba ibang tanong? Okay naman din mga kasama mo. Okay naman kasama yung mga Vietnamese. Okay naman sila.
Depende lang sa pakikisama mo yun. Kung pangit ka makisama, pangit din makisama sa'yo. Tama. Number 1 yan eh, sa ibang, sa ano eh, pag nasa abroad ka eh. Pakikisama. Eh, hindi yung turo ni Papa guys sa lahat. Kahit na visit ka na. Dito sa Pinas o kahit sa ibang bansa, lalo sa ibang bansa. Ayun. Ang number 1 daw na dapat mong matutunan pag nasa trabaho ka, makisama. Kasi, totoo nga naman, kayo lang nandyan sa trabaho Lalo't nasa ibang bansa ka, kapwa mo Pinoy, lalo, kapag nagkakaroon ng konting problema, huwag nang palakihin. Makisama lang, ayusin, ganun. Kasi, kayo lang din ang magtutulungan Iba kasi ang ugali ng Pinoy sa Korea. Oo. Sa Korean. Ang Korean kasi, magalit yan sa'yo, mamaya wala na. Oo. Okay na yan. Oo. Papansinin ka na yan. Sa ating kasi mga, alam nyo na, kahit sinong OFW, alam naman yan. Magkatampuhan Pilipino. Matagal. Bago Matagal. Hanggat Oo. news ay hindi matagal. At saka sa ibang bansa din, alam nila yung salitang professionalism. Pag sa trabaho lang nagkaroon ng problema, sa trabaho lang yun. Trabaho lang. Ayun nga, Trabaho lang. Korean. Oo. Korean. Sa Pinas kasi, dinadala pa sa labas yung problema Which is very, yung parang unethical na pag-uugali ng Pilipino. Kasi hindi nila alam na pag sa trabaho, kunyari nagkaroon ng problema o alitan ng maliit sa trabaho lang yun. After ng trabaho, okay na kayo. Goods na kayo dapat. Sa ibang bansa ganun. Sa Pilipinas, medyo nahihirapan pang mag-adapt ng ganun sa Pilipinas kasi lahat halos ginagawang personal. Ano pa ba? Ayun, sabi mo kanina yung ibang Pinoy hindi nakakaipon kasi nga sobrang loho. So far, ikaw naman kuya, nakakaipon naman. Nakakaipon naman ako. Okay. Very good. That's my kuya. Nailagay ko na nga dun eh. Oo. Nakaipon na si kuya kasi ibigay na siya sa dun sa Hindi bahay. lang naman dun yung pera. Meron tayong binagano na iba. Naglalaanan. Okay. Si kuya may pinakamalaking ambag dun sa bahay. Kaya hindi, pare-pares tayo dun na nakatulong. Oo. Basically guys, ako lang yung walang ambag dun. Pero si kuya yung may malaking share dun sa amount of money. Yung sa amount of money, si kuya yung pinakamalaking may share dun sa bahay kasi nga ayun nga. Pero yun, family family naman yun, ang family. Tsaka family house. Hindi ko pa pala napapakita sa vlog yung bahay. Pero yun nga guys, after na lang kasi di pa tapos Medyo mahirap ipakita yung bahay pag di pa tapos. Kaya magulo pa. Hindi rin namin alam guys kung matatapos Tapos yun. Mabubungan yan guys, mabibinta na pipintuan yan. Pero yung mafi-finishing tas yung pa kasi, ang dami kasing gastusin sa bahay. Papagawa ka ng bahay. Yung bahay mismo, tapos yung loob. Ayun yung medyo magastos pa yung loob. Yung tawag doon, mga furnitures. Siyempre, papagawa ka ng bahay, kailangan bago gamit. Siyempre, i-align mo doon sa bahay yung gamit. Pero kinakonti-konti namin. Hindi, pang dito lang ata yan Ano pa ba? Galing dito, Victorian. Buti kong Pasay yan. Dapat Pasay masakyan ni kuya. Pero hindi naman nagpapasay dyan sa ata, Lingayen. Puro Cubao lang. Ayun, anong message mo sa mga gustong mag-abroad? Kasi, syempre, lahat naman may iba't ibang pangarap May iba't ibang gusto, pero hindi natin may mga taong nanonood at makikinig nito na yun, gusto mag-abroad, may idea na mag-abroad pero hindi alam kung paano gawin or gusto lang ng lakas ng loob, gusto makarinig ng lakas ng loob, paano gagawin nila, ano yung mga dapat nasa isip nila, yun. Ano yung may papayo mo sa mga gustong mag-abroad? Yun, sa lahat ng gustong mag-abroad, lahat naman kasi ng nasa isip mo, ay lahat ng gusto mong gawin. Magagawa mo naman yan kung gugustuhin mo talaga Ikaw, nasa ano mo yan, nasa tao dito. Nasa sayo yan kung talagang pagpupursigan mong
magawa. Kasi siyempre, kung kahit naman anong gusto mong mag-abroad, kung wala ka namang ginagawang bagay na ano, kung hindi mo naman binibigyan ng effort, wala rin, di ba? Kumbaga, gusto mo mag-abroad, di try mo lang. Yun mo. Tapos bigyan mo ng effort para makarating ka dun sa gusto mong bansa na ano. Effort lang talaga. Tapos samahan mo rin ng ano, syempre dasal. Oo, panalangin. Oo. Number 1. Hindi lang puro dasal ha. Oo, syempre, hindi naman kailangan puro dasal lang eh. Lahat ng bagay ano, bibigyan mo ng ano, sipag. Ay, guys, narinig nyo guys. Ano lang, effort lang daw. Tapos Ano, yung anong tawag dito? Yung pag-abroad, ano yan, hindi yan basta-basta. Siyempre, malayo sa ano yan, malayo tayo sa pamilya. totoo. Maraming kino-consider sa pag-abroad eh. Mm. Baka pagdating mo doon gusto mo nang bumalik. Ganon. Totoo. Hirap yan. Pero ano, pag gusto mo naman talaga, gagawa mo yan. Yan lang. May mga maliliit kasing bagay na hindi natin napapansin pag nasa abroad yung tao eh. Yung akala natin, ang nakikita lahat ng tao na nasa paligid, yung wala sa pamilya ha, nakikita lang yung pera, yung kinikita nung tao na nasa abroad. Uy, mayaman na yan kung nasa abroad na, ganun. Tsara nila, madaling makaya. Which is hindi ganun. Hindi siya ganun na pag nasa loob ng pamilya, hindi siya ganun na pananaw. Iba yung perspective eh. Kasi, una-una, deserve naman talaga ng tao nasa abroad yung malaking sahod. Kasi nga, lumayo sila sa pamilya. Ayun pa lang, malaking effort na yun. Hindi mo makita yung nanay, tatay mo ilang taon, kapatid mo. Medyo masakit na yun sa pakiramdam mo eh. Tapos, Saka yung ano, yung mga, halimbawa may mga okasyon. Oo, Siyempre, yun, naiingit okasyon. ka. Oo, okasyon. Naiingit ka doon sa mga ganong ano. Lalo kung may Wala partner ka ka pa. Ayun. Ayun yung mga mahihirap na ano. Kaya sa mga tao dyan na akala nyo lang, uy, maraming pera yan! Nasa abroad dyan! Hindi siya ganun, guys. Hindi siya ganun. Ako din, guys, siyempre, kuya ko, namimiss ko yung kuya ko pag, siyempre, kapatid ko yun eh. Medyo mahirap din na nasa malayo yung kuya. Pero kailangan tanggapin na siyempre gumagawa siya ng pangarap niya eh. Tinatrabahan yung pangarap niya. So wala kang choice. Tanggapin lang na nandun talaga yung kuya mo, nandun siya sa pangarap niya. Wala kang choice eh. Pero sa amin, sa aming mga kapatid din, yun, medyo din. Pag kailangan mo ng kuya, kailangan mo ng kausap. Wala yung kuya mo. Medyo malayo. Pag minsan, syempre, ayaw mo naman ng magdagdag pa ng isipin sa kuya mo eh. Pag may mga problema ka eh. Yun. Yun lang mga nami-miss ko pag wala si kuya dito. Pero, all goods naman. Pag nalalaman kong yun, nakakaipon siya, nakakapagpundar siya, okay na okay ako. Ano pa, last message mo para sa mga mahal mo sa buhay kasi pa-flight ka na. Nothing emotional, yung sakto lang para wag lang Yun. Ingat lang kayo dito lagi, ganun. Tapos huwag niyong pababayaan yung katawan niyo. Kalusugan. Tapos yung mga kinakain na lalo kila mama, kila Mama at papa. mama at papa. Yun. Yung katawan nila, ingatan nila kasi nga tumatanda na sila. Totoo. Health is wealth. Pero gusto pa rin naman natin makita nila yung pinagpaguran natin, no? Siyempre. So, yun lang guys. This is a wrap. Yan lang guys, pag kailangan nating itapusin tong video na to. Si Kuya pala ay isang OFW. Tapos worker. wait lang. Sige. Tapos siyempre sa girlfriend ko, ingat ka dyan palagi. Ganun. Yun lang. Tamis. Para sa kanyang minamahal at iniirog na hindi na natin babagitin ng pangalan pero mag-ingat ka daw. Sabi ko eh. Yan ang mga kapasay. Burinaw. Ay, bakit yun? Layo naman. So, ayun guys. Pero walang nagpapasay dyan. Dito nang gagaling sa Bulinaw. Dito magagaling talaga. Pasay. Dito ba ako sasakay si Kuya? Dito lang. So, ayun guys. Kabila, no? Doon Doon na. sa kabila pa. Kabila, no? Sa harapan.
Kasi driveway yan. Dito na nagtatapos ng video na to. Thank you, kuya, sa ikaw ang una kong na-interview sa podcast. So, thank you. Ingat ka dyan palagi. Bye-bye. Bye, Kailan ingat. muna natin? Oh, syempre.